magandang gabi. O baka ito na ang gabing matututo kang huwag tumingin sa ceiling ng sasakyan mo. Ako si Mang Hector. Marami sa atin ang mahilig sa road trip, di ba? Yung biyaheng probinsya na inaabot ng madaling araw. Pero naranasan mo na bang habang nagmamaneho ka sa gitna ng kawalan, bigla kang makarinig ng kalabog sa itaas? Akala mo sanga lang ng puno o baka pusa lang. Pero paano kung ang tunog ay sumasabay sa bawat hinto mo? Maupo ka ng diretsyo, ilak mo ang mga pinto. Dahil ang kwentong ito ay tungkol kay Marco at sa nilalang na ayaw magpaiwan sa bubong. Pakinggan mo ang kwento ng katok sa bubong. Si Marco ay pauwi na galing sa isang reunion sa kanilang probinsya. Dahil kailangang pumasok sa trabaho kinabukasan, pinilit niyang magmaneho kahit 2:00 na ng gabi. Ang kalsadang tinatahak niya ay napalilibutan ng matatandang puno ng balete at masukal na talahiban. Habang binabaybay ang madilim na kalsada, nakarinig si Marco ng isang malakas na kalabog sa bubong ng kanyang kotse. Bag! Nagulat siya at muntik nang mawalan ng kontrol sa manibela. Inisip niya na baka may nahulog lang na prutas o sanga. Huminto siya sa tabi ng kalsada para tingnan. Kinuha niya ang flashlight at nilibot ang paligid ng sasakyan. Wala siyang nakitang kahit ano sa bubong. Walang gasgas, walang sanga, wala ring pusa. Pagbalik niya sa loob, muli siyang nagmaneho. Ngunit paglampas ng ilang kilometro, ang tunog ay bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi na ito kalabog. Ito isang mahinang katok. Tok-tok. Tokport eksaktong sa itaas ng kanyang ulo. Huminto muli si Marco. Pero sa pagkakataong ito ay hindi siya lumabas. Tiningnan niya ang reflection sa rear view mirror. Nakita niya ang itaas na bahagi ng kanyang sasakyan na dahan-dahang lumulundo, na parang may mabigat na nakaupo o nakadapa sa ibabaw. Pinilisan ni Marco ang takbo. 80, 100, 120 kph. Pero ang katok ay sumasabay. Tok, 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 tok. Naging mabilis at agresibo ang tunog na tila gustong butasin ang bakal ng bubong. Biglang narinig ni Marco ang isang mahabang kuko na kumakalos sa salamin ng bintana sa labas. Scream! Huwag kang lilingon, bulong ni Marco sa kanyang sarili habang nanginginig ang mga kamay sa manibela. Pero hindi niya napigilan ang kanyang mga mata na tumingin sa side mirror. Doon, nakita niya ang isang mahabang puting daliri na nakalawit mula sa bubong, dahan-dahang bumababa patungo sa kanyang bintana. Ang daliri ay may maitim at matulis na kuko. Pagtingin niya sa unahan, isang babaeng nakaputing duguang damit ang biglang tumambad sa gitna ng kalsada. Napapreno si Marco ng malakas. Ang sasakyan ay umikot at huminto sa gilid ng bangin. Tumahimik ang paligid. Ang tanging naririnig na lang ay ang ulan at ang mabigat na paghinga ni Marco. Akala niya ay tapos na. Pero dahan-dahan, ang siling ng kanyang sasakyan ay nagsimulang magkaroon ng mga marka ng basa. Dugo na hugis kamay ng tao. Mula sa itaas, isang boses ang narinig niya, malat at parang galing sa ilalim ng lupa. Salamat sa hatid. Nang tumingin si Marco sa taas, ang bubong ng kanyang sasakyan ay wala na.
Ang nakikita na lang niya ay ang madilim na langit at ang isang nilalang na nakaluhod sa itaas niya. Ang mukha ay nakabaligtad at nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Kinabukasan, natagpuan ng sasakyan ni Marco sa gitna ng kalsada. Ang driver's seat ay walang tao, pero ang bubong ng kotse ay tila ginamitan ng higanteng pait, puno ng mga butas at bakas ng kuko na pilit na binuksan mula sa labas. At sa loob, may isang piraso ng puting tela na may amoy ng formalin.